Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Hello! O diba? Alam mo, Ryle, ano yon? Sa buhay, ha, minsan kailangan mo ng pader na masasandalan. Wow, hugot ang aga. Ang aga. Sana lang hindi yung Ghost Pader Project yan, ha? Naku, kayo-kayo. Kaya kung tunay ka, dapat nasa Team Puti ka! Aba, mas okay ang pader na harang. Hindi dahil makasarili, ha? Pero kundi ayaw namin ng pinakikialaman. Tama ba? Dehins lalapit ang Team Pula dyan! Ito po ang programang papagitna sa nagsasalpukang pader. Ito ang Face to Face Harapan! Para kang bumangga sa pader kung pasaway ka sa kanila. Please welcome our harapang tagapayo. May halong tough love ang kanyang spiritual advice. Brother June Banad! Ang napaka-motherly at solid na mental health advocate, Dr. Camille Garcia. At ang hindi basta papatinag, our guest legal expert, Attorney Rob Gozun. Pagdating sa public service, walang pader-pader dahil bukas siyang tumutulong at talagang maaasahan. Siya ang nag-iisang ate ng masa. Corina Sanchez Rojas! Face to face, sisimahon, face to face. Nangingiti, face to face. Bangayan, face to face. Talikuran, harapin mo. Tayo naman ay naririto para magharap-harapan. Hindi ba mas maganda yung harap-harapan o kaya tawag kesa puro text? Diba? Parang tayo ay ano no, parang nagiging text society na lang tayo. Bagay pa ba sa akin yung gumaganong gano'n? Oo naman po. Ayan, okay, August. O, nakita ko na kung sino ang ating South sa merong sayawero. Congrats, ate! So, eto na ang totoong trabaho natin, Ayan ha? na, ayan na. Ang totoong trabaho natin ay tumukoy ng problema at yan ay hanapan ng solusyon. So, ano ang problema natin ngayong umaga? Sabi nga nila, kung marunong lang magsalita ang pader, ang dami ng chismis at eksena na mabubulgar nito, di ba? Ang mga pader at kisame ang ating mga saksi ng buhay. And speaking of pader, ang pader na dapat sana ay proteksyon at harang sa pribadong espasyo ng dalawang tao. Ngayon, naging ugat na rin ng galit at away. Bakit kaya masyadong manipis? Ganon ba yon? Saan kaya hahantong ang iringan ng maghipag na parehong na bother sa pader? Pader na hindi matapos-tapos. Mitya ng hindi pagkakaayos. Dahil nga dyan sa dingding na yan, tayo hindi pa tapos. Kung anong pwedeng makuha ni Cecil sa kabila kay Jennifer, nakukuha, di ba? Kasi naaabot lang ng kamay. Pag nalalasing po siya, nagmamahol po siya, nagwawala parinig kay Cecil. Paano nga naman daw dadaanin sa mahinahong usapan? Kung pati gamit, kaswal lang na kinukuha ni Bianan? Kung si Cecil, nakakapasok po sa loob po ni Per, kaya nakakakuha po ng mga gamit po tulad po ng TV, shampoo, sabon.
Hindi lang pala pader ang nakaka-bother, pati na rin ang missing items. At ito na ang dalawa, Fair at Cecil, harapan na! Sandali lang. That's not fair. Nagulot ako. In fair sa'yo, mabilis ka. Fair. Oy, hindi all is fair in love And war. Ayan, pero bawal ang violence. Kung hindi, isa sa inyo, makukulong kapag merong nasaktan. Okay, Fair, ano ang problema mo? Yung pader po namin, hindi pa po niya ina-actionan. Kasi po kadalasang may nawawala sa bahay namin. Yung pader po kasi namin, hindi pa po totaling mataas, mababa pa. Anong klaseng pader yun kung hindi mataas? Bakod pa. Bakod. Parang pa tatlong lang. ano pa lang po, palapag. Mga Oo. parang hanggang ganito pa lang po yung Pero patong kayo namin. ay magkamag-anak, maghipag. Hipag po dati. Hipag dati. Ngayon, hindi na. Hindi na Sino po. naghiwalay? Yung kuya ko po, asawa niya dati. Pero doon ka pa rin nakatira. Hindi na po, bago na po yung asawa ko ngayon. Hindi, doon ka pa rin nakatira. Kasi pader, di ba, yung Opo. pinag-aawayan nyo. So, ngayon, bago na yung asawa mo. Opo. Okay, tapos, Tapos po, inaantay ko po yung share niya para po mapataasan. mapataasan na. Okay. Eh, hindi pa rin po siya nagbibigay hanggang ngayon. Ano yung pader? Konkreto? Kahoy? Ano po, konkreto na po siya. As in, pader na po talaga siya. Pader. Opo. Nasa lupa. Opo. Pag-aari ba ninyo yung lupa? Opo, inaward po yun sa amin. Inaward. Inaward. Opo. Walang titulo. Meron po. Meron? Ganun ba, attorney? Pag inaward? Pag inaward, titulo, iyon na yung lupa? Binibigay po yun ng gobyerno, tapos po, hindi mo po pwedeng ibenta yun for a specific period of time. Normally, mga 5 years. Oo. Pero po sa inyo na yung lupa, once awarded po sa qualified applicant. Ayun, okay. So parang, walang kasiguraduhan. Meron nakasulat na Meron po. time period. Yes po. Na iyo, pwede ka doon. Opo, nasa Kayo- likod. Okay. So, nagkasundo naman kayo na siya ay mag-aambag para mapataasan yung pader. Opo. Magkano? Ano po, kasi yung pumalo po ng 4,000 po na gastos ko roon. Tapos po, kaya pala po siya hindi nagbibigay dahil daw po ang inaano niya, yung utang ko sa kanya na 3K. Utang kasi, 3 years na po, ma'am. Ayun po Ba't pala pinabot ng 3 years yun? yun. Kaya ayun pala po yung dinadain niya rin sa akin na hindi ko Sabi, mas malaki alam. pa yung ambag ko sa kanya kasi... Tama, no? 1K na lang dapat bigay mo. Eh, 1K na nga lang po, wala pa rin binibigay hanggang ngayon. Okay, marami pa tayong oras para magdebate. Commercial muna tayo, ha? Okay, sige. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Okay, ito ay kaso ng isang pader na hindi tumaas-taas dahil kulang ng pondo. O ikaw naman, Cecil, ang sinisingil ni Fair na magbigay ka ng iyong ambag. Magkano ba para matapos talaga yung pader na yan? Kasi po, siya po na nagpagawa eh. Oh. Hindi ko po alam kung magkano talaga ang pinakaano yung taas niya. Kung magkano po ang maabutin. pinabuuan. Ayun na nga eh. Alam mo, nagsisimula lahat yan sa kasunduan. May kasunduan ba kayo na ikaw ay mag-aambag? Opo. Meron din po. Oh. Verbal lang, walang kasulatan, di ba? Wala po. So, nag-promise ka sa kanya, o sige, pagawa tayo ng pader. Mag-aambag ako, sabi mo. Opo, mag-aambag po. Oh, nasa na yung ambag? May tanong niya ako, po Ate Kuring, sino ang contractor dito Hiniram kaya niya po. nawawala po? Hindi ba yun? Hindi ba? Sorry, kaya hindi natapos Ang ganda. tapos. Kaya pala. Yun talaga yun, kaya hindi matapos-tapos. So, paano ngayon yan? Yung 3K po na utang niya, pwede ko na pong ibawas din sa sa pader na po inaambag ko. So, 1 na lang. Tapos dadagdagan ko na lang po. Meron ka bang Para- trabaho? Wala po, bahay lang po. Ay, paano ka magbabayad kung wala Hindi, ka? asawa ko po contraction. Ay, Kontraktor? Contraction. Construction. Contraction. Manganganak na. Oo, yung asawa niya. Contraction po. Ha? akala ko ba, pag contractor ka, haya-hayang buhay. Hindi pala lahat. Hindi pala lahat.
Contraction Alam nyo, po. ito ha, sasabihin ko lang, hindi lahat ng kontraktor ay kawatan. Diba? Meron namang mga maaayos sa kontraktor. Okay, kontraktor ang iyong asawa. Contraction po. Contraction kasi. Anong contraction? Kanina ka pa. Ito si Cecil. Ang dami nang nasabi. Ano ka ba? Ano ba? Ang haba na ng usapan natin eh. Contraction. Contraction siya. Contraction. Alam mo, para ma-solve itong hindi pagkakaintindihan ito, bigyan natin siya ng ngipin. Kaya hindi natin sila maintindihan eh. Ayan, construction. O, construction. Pag sinabi mong construction, lulubog lilitaw. Minsan meron, minsan wala. Pero Kadalasan wala. Ate ko rin, hindi ba pwedeng yung asawa niya na lang yung bumuo ng pader? Oo nga. Para wala ng labor. Oo, di ba? Sinong gumagawa ng pader? Nagbabayad lang po kami sa tao. O, kita mo na. De sana, pwede naman kunwari, bibili ng materyales, yung asawa na lang niya ang gagawa ng pader. Di ba marunong naman gumawa? Marunong po, kaya nga lang po pag nagtrabaho, wala kaming kakainin ng mga anak ko. Yung araw niya magagamit. Kasi hindi naman parating may trabaho. So sa mga araw na wala siyang trabaho, edi magtrabaho siya. Tamad ba yung asawa mo? Medyo po. Medyo. Gusto ko yung inamin na lang noon. Opo. Yeah. Walang kalaban-laban. Kalaban-laban. Ang naiinis ako sa mga tamad. Di ba? Di ba sana kasi yung 1,000 na ambag niya, fair, pwede namang yung labor na lang, di ba? O eto na, dahil daw sa hindi nga matapos-tapos itong pader, nagkakasilipan. Di ba? Nagkakasilipan. Sino yung naninilip? Si Ate Bebe. Sino? Yung testigo po na yung mga gamit na nawawala sa bahay namin. Hindi, sino yung... Kasi pag kami nagbibihis daw, nagkakasilipan. Ay, yung asawa Yung ko asawa po, niya po, nandun po yung hindi ko asawa naman po ko. sinasadya ubad-ubad din sa may nakatingin yung Kasi asawa niya. kurtina lang po Kurtina eh. Kurtina lang po kasi yung takip. Kurtina lang po yung takip. Kurtina lang po kasi. Kumbaga po, kinortilahan po namin yung kalahati ng pader. Alam mo, iba yung nakita bigla, iba yung nakaganon. Sumisilip po talaga. Iba yung nakasilip na ganon. Ano yung ginagawa ng asawa? Hindi naman po sumisilip, ma'am. Ay, hindi Parang naman. napadaan lang. Yung utak niya kasi, tunaw na eh. Tunaw na. Opo, nakaganyan ako, ma'am, tuwalyan naman po, hindi naman po ubad-ubad. Oo. Yung sabihin na ito, yung asawa ko dyan, yung sumisilip na sa'yo, hindi naman po sumisilip. Nakatingin, Bakit hindi mo awayin yung asawa mo? Ayaw nga, asawa niyo. O tingnan nga natin kung sino ba talaga dito ang dapat pagalitan at dapat singilin. Sa kanilang kampihan, matitibag na kaya ang pader sa kanilang pagitan. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Ayan! Andito na naman ang ating mahiwagang monitor. At Ryle, ano ba ang makikita natin dyan? Ito po ang kanilang pader, Ate Coring. Ay, Ayan video na. ng pader! Kinurtinahan. Yung pinag-aawayan. Ayun. Uy, may mga uwang-uwang. Kailangan lagyan nyo ng simento yan. Kundi, dyan maninilip yan. Ayun. Meron naman palang kurtina. Paano naman siya masisilipan? Sasadyain yun, Ate Coring. Yun. Bakit? Nakahawi? Wala pa sa 200. Paano ka masisilipan? May ginawa daw po kayo siyang damit, tapos biglang ginanon niya. Ayun. Siguro, may balak ng manilip. Grabe. Pwede po sa makalusot dyan. Hagdanan. Alam Pwede mo, sa yung lumusot. ganyan yung bahay nyo ay kahoy-kahoy. Eligible talaga kayo for 4-piece, ha? Kailangan talaga singilin ninyo. Ayan. Okay. Eto na. Singkapal daw ng pader ang pangingialam ng hilaw na hipag ng nagrereklamo. Tawagin na natin ang kasangga ni Fair. Bebe, humarap ka na. tatlong bebe. Akong nakita, mataba, Ayan, mali, kalma na siya, kalma. mga bebe. Kalma na siya, kalma na. Oo.
bakit sa kanya ka kumakampi? Eh kasi ma'am, nakita ko naman po talaga na nanonood siya ng TV. Akala ko may bago siyang TV. Eh kay Iper pala yun, itinawid niyang gano'n sa kanila para makapanood. Tanda-tanda mo na, Marites ka pa. Umover the bakod yung tebe. Opo. Bebe. Opo. Yun na daw. Dahil mababa lang ang pader, kinukuha daw ni Cecil yung TV, shampoo, sabon, nila Fair pag walang tao. Totoo ba yun? Wala, grabe. Totoo po yun, ma'am. Pero pinapalik ko rin naman po na maayos yung TV. Totoo yun. Binabalik naman daw niya yung sabon pagkatapos gamitin. May buhok nga lang yung sabon pagkabalik. Wala eh. Pag kinuha mo ng walang paalam, anong tawag doon, attorney? Kasi wala pong tao eh. Theft. Oh. Pero sinusoli niya naman, yung pader hindi sarado. So technically, nag-iisang bahay sila. Sarado. Okay. Teka muna, pag hindi sa'yo, bakit mo kukunin? Ayaw magpairam, te. Ayaw magpairam. Ang ganda ng katwiran. You know, Fair, this is not fair. It's so unfair. Pero alam mo, kung ayaw ipahiram sa'yo, pero sa kanya yon, karapatan niya yon. 12 lang, hindi ka makabili. O ito naman, siya naman ang magsisilbing pader laban sa mga akusasyon sa kaibigan. Narito ang kakampi ni Cecil. Maricel, humarap ka na. Ate, abuti mo talaga, Bakit galit ka? Ate Maricel, bakit ka po galit? Sinungaling po yan, ma'am eh. Eh, paano ka naman naapektuhan nung pagiging sinungaling? Pati ba sa'yo? May ginawa rin? Opo, ang laki ng ginawa niyan sa akin. Ano ginawa? Yung pagbubuli niya sa akin na marami daw akong manak. Ay. Ano, binubuli ka niya? Binubuli ako niyan pag nalalasing yan. Nagiinom ka, Fair? Lasinggira po yan, ma'am eh. Tapos sasabihin po sa akin, mahilig daw ako Kataon lang po kasi yun na palagi ko sila lagi nakikita nagchichismisan. Kayo kayang dalawa yun. Oh, balik ka! Balik mo! Ang gawain, takot sa gawain! Gusto po! Tama na, Maricel. Sa sobrang galit mo na walang ka na ng kilay, tama na. Relax, relax. Teka muna, totoo ba na nagkabatuhan ng hollow blocks? Yung tipak lang po. Bigat yun, ha? Yung tipak ko sa sobrang galit ko sa kanila. Oh, lasing ka ba nun? Opo, nakaino ako nun. Pero isang beses lang po nangyari yun. Kasi po ano na ako sa kanila, naririndi na po ako sa kanila eh. Wow, sana all. Ikaw pa naririndi. Eh, kung ba na hindi magbayad ng utang, siya hindi maririndi. Pader muna ako sa kanilang dalawa. Makinig kayo kay Mickey Mouse. Ayan, Mickey Mouse is in the house. Talaga nga namang nagiging ugat ng matinding gulo ang simpleng pader. Ano kaya ang masasabi ng mga salsawero at salsawera at ating mga trio tagapayo? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O, wag muna kayo. Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Okay, pag sinabi mong pader kasi, parang yan ang sandigan mo, proteksyon mo, di ba? Sinong pader mo sa buhay, Tuesday? Ako, ate, kasi very independent akong tao. Parang ginawa kong sarili ko ang pader ko. Kasi pagka ganun po, yung hindi ka aasa sa ibang tao, marunong akong humingi ng tulong pero sa oras ng kagipitan, ginawa kong malakas ang sarili ko para hindi ako palaasa. Ganun po. Dapat wala kang inaasahan kundi ang sarili mo. At syempre, ang Panginoon. Ikaw naman, Ryan. Yung pader ko po, yung pader ko. So, hindi, kasi lahat kami po sa pamilya, talaga sa kanya po pupunta for everything, for advice, for help. Siya talaga. Kasi hindi siya lang authoritarian, pero kaibigan din namin siya. Kami lang magbabarkada. So, sa kanya talaga, opo. Ang kanyang pader ay kanyang pader. Okay, anong masasabi ng mga sausawero at sausawera tungkol sa problemang ito? Kay Ate Cecil, sana
Una pa lang, pagtrabahuan mo, huwag kang kumuha ng hindi iyong gamit. Mag-ipon ka. Pag-ipunan mo, pagtrabahuan mo. Di ba? Para makabili ka ng sarili mong gamit. Yun lang. Para kay Ate Fer, yung regarding sa sinasabi mo na pagpapagawa ng bahay, sana man lang may pinakita ka na resibo para at least may idea rin si ate kung magkano ba yung magiging share ninyo. Hindi po pwede kasi yung verbal lang palagi. Ayan. Eh, paano kung confidential, walang resibo? Confidential funds. Para po kay Ate Cecil, yung sa utang, dapat marunong po magbayad. Kasi utang po yun eh. Pinaghirapan po nila yun, dapat kailangan din maibalik. Oo, tama. Wait lang guys. 3 years hindi nagbayad. Ano ba? Bayaran niya muna bago siya magbayad sa kanya. Tsaka wala siyang resibo, no? At tsaka, si Ate Bebe, bakit nakita mo nang may kinuha, ba't di mo pa sinabi sa kanya agad? Ba't kailangan mo pa ipadaan kay Ate Fer? Parang hindi ko yata maintindihan yung logic. Okay, sige na nga. Lahat ng opinion dito, welcome. Di ba? Doc Camille, natatawa ka dyan. Iba-iba rin, ano? Pang-debating team si sister. Okay, ano masasabi mo tungkol sa problemang ganyan? Okay, unang-una, no, talagang napaka-importante sa ating mga Pilipino yung tinatawag nating delikadesa. Yung sense of propriety. Bakit? Dahil kasi tayo nga gusto natin, di ba, may sarili tayong gamit, may sarili tayong sabon na hindi ba pwedeng gamitin na ibang tao. Hindi natin kinakailangan umabot tayo ng ganong kataas ng pinag-aralan para malaman ang delikadesa. So, napaka-importante na maintindihan natin na ay, kailangan may sarili akong gamit at hindi ako maghahangad ng gamit ng iba. Pangalawa, bakit kinakailangan na ganito rin yung pangyayari na sana maintindihan mo, no, pag paulit-ulit mong ginagawa yan, Cecil, it becomes a habit. At yun yung tinatawag natin, scrounger ka. So, ibig sabihin, nasasanay ka sa ganun klaseng pamamalakad sa sarili mo, gagayahin ng anak mo yan. Kasi nakikita na, ay, kumuha ka dun sa kabila. Hindi ito hiram, ha? Kasi hindi ka nagpapaalam. Parang sinasabi mo, kunin mo yung nasa kabila, kunin mo yung nasa sa ate mo, yung mga ganon. So, ang hirap pag umaabot sa punto na nagiging habitual siya or paulit-ulit mong ginagawa. 10 araw mong gawin yan na paulit-ulit, magugulat ka, sa'yo, natural nang nangyayari yan at mahirap na parang addiction na rin yan. Ayun. Tama. Dr. Love, ano ang matibay na advice mula sa'yo ang pwedeng sandalan na parang pader ng ating mga kapatid dito? Ate ko rin kanina nabanggit mo yung tungkol dun sa pader. Actually, sa katotohanan, hindi natin, sa lipunan natin, hindi natin kailangan ang pader sa buhay natin. Ang pader ay maglalayo sa atin sa isa't isa. No? Kung may respeto tayo sa isa't isa, wala yung pader na yan. Alam mo na yung television na yon hindi sa'yo. Bakit kukunin mo at dadali mo sa bahay mo? Simpleng logic. Simpleng logic. Kapatid, hindi ko minamata ang antas ninyo sa buhay sa lipunan natin. Pero nakikita ko rito yung sinasabi ni Pope John Paul II, yung callous to sin. Nakasanayan natin gumawa ng kasalanan, hindi na tayo nagigilty para tayong kontraktor, no? Nakasanayan na yung kasalanan, wala nang feeling of guilt. Eto, nakasanayan natin yung kahirapan ng buhay na kontento na kayo dyan sa buhay na yan. Wala ka ng pangarap, Cecil, bumili ng sarili mong television na maliit. Kasi may nakukuha ka dun sa kapitbahay mo. Wala na yung respeto mo eh. Yung shampoo niya, ginagamit mo. Nakasanayan mo na yan. Wala ka ng pangarap sa buhay. At yan ang lulubog ang buhay mo sa ilalim ng lupa. Hindi ka na-asenso. Kasi wala kang pangarap. Mangarap ka at abutin mo ang pangarap mo. Tingnan mo buhay ng mahirap, ha? Hirap na. Hindi maipatayo yung pader. Pero may pambili ng alak para malasing. Walang lohika eh. Di ba? Tingnan nyo kami.
sa edad namin, ako 74 anyos na, naghahanap buhay pa rin. Kasi ayokong umasa sa kapitbahay, ayokong umasa sa mga anak ko na ibibili ako ng pagkain. Kailangan kong maghanap. Mangarap ka, anak. Ayan. Yan ang Mabuhay si sikreto. Brother June! Washing machine! Washing machine! 2028 po. 2028. Congressman. Ang tagal naman ng washing Ay, Brother June. Ako, bilib ako kay Brother June, 74. Nagtatrabaho pa rin. Diba? Oh. Hoy, bata pa yun, ha? Bata pa yun. Huwag kang spoiled. Yes, very young, 74. Attorney Gosun, pwede rin bang hadlangan ng isang pamilya ang pagpapagawa ng pader kung ayaw nila? Kasi nag-agree naman yata sila na magkakapader, di ba? Oo. So, ano ang mga batas dyan? Sa ilalim po ng Article 433 ng ating Civil Code, ay karapatan na nagmamay-ari na enclose ang kanyang property. Meron lamang po yan na limitasyon na kung hindi na makadaraan talaga yung tao o makukulong siya doon sa kanyang property, ang tawag po natin dyan, easement. Sa tanong po ni Ate Coring, karapatan po ng tao na isasara po ang kanyang property. Ngayon po, masabi na rin natin na dahil nagsishare ho kayo ng pader, nasa batas din ho yan. Under Article 622 ng ating Civil Code, ay sinasabi na parehas ho kayo nagagastos dyan sa pader na iyan sapagkat parehas ho kayong makikinabang. Ang sa atin po na masasabi ho natin, para hindi po nagkakaroon ng violation dyan sa privacy na yan, nagnanakawan, ay tapusin po natin yung pader na yan at pagtulungan na gastosan yan. Si ate na may 3,000 na utang sa kanya at yung kulang niya sa iyo, ang tawag po ng batas ay compensation. Ibig sabihin, o-offset nyo lang ho yung kulang ni ate. Nagdadagdag na lang siya, equal na ho yung inyong sharing. Ayan. Ayan naman pala, may mga may mga solusyon. Kaya lang, pag nabubulag na sila ng alkohol at galit, wala na, hindi na nila makita. Di ba? Hindi na ninyo makita yung tama. Ewan ko lang kung ang pader ay nagsisilbing harang, kaya pa ba ito na gawing tulay ng pagkakaayos ni Cecil at Fer? Tingnan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face. Okay, so tayo'y mag-aayos, ha? Sa ngayon, magkano na ang napasok mo sa pagpapatayo? Pumalo na po ng 5K. Mga 5K na? Bakit naman? Mahal ba naman? Mahal bang hollow blocks? Opo. Mahal ang hollow blocks? Bakal pa po kasi. Ha? Bakal. May bakal pa. Opo, tas Okay. semento pa po. Pero, okay. Kung pupuhunanan ko yan ng materyales, okay? Pero yung mga asawa ninyo, ang magtutulungan para yan ay itayo. Opo, tama po. Payag kayo. Opo. Magtutulong, sabihin mo sa asawa mong tamad, humarap siya sa akin. Pag ayaw niyang tumulong, ha? Cecil, kasi, Fer, pag hindi tumulong yung asawa nito, hindi ko kayo tutulungan. Ako nang magbibigay ng materyales. Matatapos ang pader. Okay? Papipintahan ko pa yan. Para makinis, maganda, pwede niyong sabitan ng kung ano-ano, di ba? Pero kailangan magkakabati kayo, ha? Ito pa. Ihaharap natin sila sa barangay para makuha nila ang 4-piece nila na ayaw ibigay ng barangay. At hahanap tayo ng gagawin ninyo, ha? Kahit part-time. Kung wala kayong ginagawa, mag-street sweeper kayo, hahanap tayo ng trabaho sa barangay. Para sa inyo. Ewan ko, ako siguro, ang galing ko sigurong street sweeper kasi ang hilig ko magwalis sa bahay namin. Gustong-gusto ko yan, therapy sa akin yan, yung naglilinis. So, trabaho, 4-piece, kasi yung mga anak nila kailangan mag-aral. Yung mga pinaglumaan na hindi naman luma, minsan lang ginamit ni Pepe, yung anak ko, paghatian ninyo. Okay? Mga damit. Okay? Ano pa bang sinabi ko dito? Ayan. Ang dami na nun. Okay? So, kailangan, tsaka konting pag-grocery sa mga bata. Hindi ba natin ito
pwedeng dalhin sa dentista? Natatouch ata si Ate Ceci. Naiyak siya dun sa dentista? O sige, hahanapan ka namin ng dentista, ha? Tulungan ka namin, Darling. Ate. Okay, yan ba ay luha ng takot sa dentista o luha yan ng kaligayahan? Kaligayahan po. Kaligayahan po. Okay. Oh, dahil ikaw naman yung parating kumukuha ng gamit ni Fair at may utang, ikaw ang tumayo. Tayo na kayong dalawa. Magbati na kayo. Sa panilapitan. Nako, Cecil, spoiled ka, ha? Ikaw yung may utang, ikaw pa nilapitan, ha? Oh. So, tutulungan ka namin. Siguraduhin mo lang yung asawa mo tutulong sa pagpapagawa ng pader, ha, Cecil? Okay. Ang pader ay proteksyon, di ba? Ang pader ay sinasandalan. Ang pader ay marka ng teritoryo. Ang pader, madalas ay basikong pangangailangan nating lahat. Pero sumasama ang simbolo ng pader kapag ito ay hambalang sa pagkakaintindihan ng dalawang panig. Kapag ito ay naging bakod para hindi maabot ang ating mga isip at puso, para imbis magmahalan at magtulungan, ay mitya pa ng paghihiwalay ng dapat sana'y pagkakaibigan at pagkakaisa sa kabutihan at tulungan. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang itinatayo nating pader sa buhay natin? Para sa kabutihan o sa ating ikasasama? Okay, may natutunan ba tayo ngayon, class? Ako po ang inyong ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magalinaw. Paano kung ang kinakalat na chismis ay nakakasira na talaga sa'yo at sa iyong buong pamilya? Nananahimik ako sa bahay namin. Pinagkakalat nito, 10 lalaki ko. Kaya ako nagagalit sa kanya. Nung sinabi niyang kahit aso, walang papatol sa akin dahil sa kapangitan ko. Sino ang nagsimula? Yung chismis mo sa kanya o yung sinabihan kanyang pangit ka? Aswang ang sabi sa akin. Sabi na kaya wala ka